So, kamusta po ang mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nakikitaan na po natin ng sobrang takot or pangamba itong si Baby Sara Duterte. Kasi nga po, no, talagang ngayon nga po, no, bukas sa Lunes, no, March 16, magpapatuloy po yung impeachment trial ni Sara Duterte sa House. So talagang hindi umaayon po sa kanya yung pagkakataon kahit nga po na dinimanda niya na nga ito si Ramil Madriaga. Kasi ito, napakita ko sa inyo to, no? So, sabi dito, di ba? Evidence versus VP Sara Duterte essentially complete. Sabi nga po ito ng House official said. Sabi niya nga po ito ng mga congressman natin. So, anong klaseng ebidensya ba meron? So, sabi dito, the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte can proceed with sufficient evidence even if potential prosecutors of the House of Representatives sought more documentary evidence move that Duterte's derived as a fishing expedition. Okay. Alam niyo mga kababayan, ang plano ngayon ng House, buksan po yung mga bank accounts ni Sara Duterte. No, yung pinakita nga po ni Trillanes na meron 2.4 billion pesos. Okay. So ngayon, ang sabi ngayon ni Sara Duterte, ito daw po, fishing expedition. Bobo talaga niya ni Sara eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng fishing expedition? Yung fishing, alam niyo ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun mga kababayan, no, kasi kay Sara Duterte, no, na walang ebidensya laban sa kanya, ang ginagawa ng House is naghahanap pa lang. Diba? Nag-uungkat ng kung saan-saan, kung may makita, gagamitin. Hindi po ganun yun. Matagal na po nating issue yung bank accounts po na yan ng mga Duterte na nakakahalaga nga po ng 2.4 billion pesos. Sinasabi nga, naggaling sa mga drug lords. Actually, madali lang naman yan eh. Kung pumirma lang sana si Digong, nabuksan yung bank accounts na yan, tapos na sana eh. Yun nga lang ayaw niya rin eh. So ngayon, continue natin ha. So sabi pa dito, a fishing expedition presupposed an absolute absence of documentation before proceeding with any impeachment. It's not true. No, sabi nga po ito ni Ridon. So mas maganda mga babae, may report ata dito eh. Yan. So ito no, merong report dito yung News 5. So panoorin natin to ha. Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasabina kanyang SALN at bank records, pati na rin sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Nangungun sa balita si News 5 House. Di ba? Halatang takot si Sara eh. No, halatang takot si Sara mga kababayan. No, umalma siya ngayon. Dati parang walang pakialam yan, di ba? Pero ngayon umalma siya ngayon na gusto nga po ng mga congressman na buksan yung bank accounts at saka kunin nga po si Ramil Madriaga sa kustodiya ng House. Tandaan natin mga kababayan, no, na may karapatan po at may kapangyarihan po ngayon yung mga congressman natin, especially nga po yung Committee on Justice na buksan yung mga bank accounts si Sara Duterte kasi po sa impeachment trial po tayo ngayon. So yari talaga siya dito. No, hindi ko nga alam kung anong lusot ang gagawin ni Sara dito. Malamang, baka tumakbo na naman sa Supreme Court to. Diba? At tandaan natin mga ka-Streetwise, hanggang ngayon hindi pa rin po nagpapasa ng tugon si Sara Duterte dun po sa mga aligasyon laban sa kanya kahit po na nasa Committee on Justice na nga po yung mga complaint, especially nga po itong impeachment complaint laban sa kanya. Tingnan nyo to, continue natin, sige. Correspondent Marian Enriquez. Yes, Jiggy, tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang ginagawa ng ilang kongresista na humiling na ipasabina ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Bobo talaga nito, no? Putangalan to eh. Fishing expedition. Alam niyo mga kababayan, no? Ako'y nagtataka po talaga sa mga taga-suporta nga po ni Sara Duterte. Sa totoo lang, hindi ko talaga nakikitaan ng talino si Sara. Puta, magbabasa na nga lang, mali pa eh. Tingnan niyo ha, meron na namang trending na video si Sara. Na ang sabi nga ni Sara, ito ha, babasahin niya na lang mali pa. Na yung bisikleta daw po, no, nakakadagdag para nga po sa konsumo ng gasolina. Bobo, di ba? O, tingnan niyo, okay. May mga kumakalat ngayon na video. Actually, gusto kong gawin yan eh. Kami ni Stephen eh. Merong mga kumakalat na video po ngayon na mga taga-suporta nga po ni Sara
na may mag-interview vlogger. Nakita ko si Koy si Koy gumawa nito eh. So, ay boboto mo ba si Sara Duterte para sa 2028 na presidente? So, syempre sasagot yung yung tatangatang DDS. Oo, boboto namin si Sara, palupit yan, ganun. So, tinanong ni Koy, sabi ni Koy, so ano bang nagawa ni Sara bilang vice presidente? Actually, walang nasagot. Walang nasagot. Actually, napakaganda ng ganung klaseng content. Simula ngayon ba, malabang 2026, siguro pag-usapan naming mga vlogger na gumawa pa ng ganung klaseng mga content na interviewin yung mga DDS at tatanungin kung ano bang nagawa ni Sara bilang vice presidente. Actually, mga kababayan, no, ay yung mga ganung klaseng mga video, ang target naman natin dito, hindi yung mga kapwa natin, mga PBBM supporter. Hindi rin target nito yung mga video po na ganito, yung mga DDS. Ang target po natin dito, mga kababayan, is yung mga neutral. Ayun po yun. O panati ko ni Duterte, kulto ni Duterte. Kaya nga, di ba, wala silang nasagot kung ano ba nagawa ni Sara, pero iboboto nila. Hindi tanga nga lang. Oh, so ngayon, balikan natin itong topic natin, wala tuloy ako. So ngayon, sinasabi nga po ni Sara na ito daw po ay fishing expedition daw. So, tingnan nyo naman to Ito ba? Ito yung sinasabi natin eh. So, paano magiging fishing expedition yung pag-ungkat ng kanyang bank account sa mga ka-streetwise? Eh, yung bank account nga po na nilabas si Trillanes, active pa. Ito kailan to? May 2025. Oh. Kanino nakapangalan? Rodrigo Roa Duterte and Sara Duterte. Ayan malinaw naman Oh. Active pa yung bangko eh. 'Di ba? So ang tanong nga dito, bakit hindi ito kasama sa salin ng mga Duterte? O magkano yung salin ni Sara? 88 million, tanga ng mukha mo. Kapal ng mukha mong gaga ka. O ito, April 16, 2000. Kailan to? April 2028, parang mali ata. Kailan? Tingnan ko. Hindi ko makuha yung date. 2016. O, tagal na pala. Tama ba? O, so whatsoever. So ngayon, ito sa mga deposit slip. O, di ba? So, paras na pares po yan. Dito nga po sa mga bank accounts nga po na to. Paras na number yan eh. Yan BPI. Pares po yan. So, ito nga po yung, ano ba to? Wait lang Account na so transaction date. So, ito yung mga pumasok na pera pala. Di ba? Matindi, no? So, 2.4 billion pesos. So, ngayon, di ba? Bobo talaga si Sara mga streetwise eh. Bakit niya sinabi na fishing expedition, yung pag-ungkat ng kanyang salin at saka ng kanyang bank accounts, eh merong records na totoo yung mga bank accounts? Di ba? Bobo no? Fishing expedition, tang-ina nito tanga. Sasagot na nga lang, magsasinungaling na nga lang, di pa totoo. Oh. Okay, continue natin, sige. Kung ano bang sabi dito sa News 5. Records. Patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Dagdag pa nga ni VP Sara nakababahala yung hiling na ilipat sa Kamara yung kustodiya kay Ramil Madriaga. Ayon sa Vice Special So meron siyang dalawang kinakatakutan ngayon. Yung mailipat si Madriaga doon po sa kustodiya ng House at saka ito nga po mga bank accounts niya na posibleng mabuksan. Oo. Okay, continue. Treatment daw ito, gayong may kinaharap pang kasong kidnapping si Madriaga. Si Madriaga nga po yung nagpakilalang naging bagman umano ni VP Sara. Sagot naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na siyang humiling sa House Justice Committee na nirerespeto nga niya yung pahayag ng bise. May pagkakataon naman daw yung bise na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni ML Party List Representative Leila De Lima at tila kabado si VP Sara at nililihis ang usapin sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. No. Actually, mga ka-streetwise, no? Minsan wala pa pong sinagot si Sara sa mga binabatong aligasyon sa kanya. Di ba? Wala wala eh. Ni isang aligasyon laban po kay Sara
Ni minsan wala po siyang sinagot. So walang bago doon. Di ba? Ganito rin po yung tingin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Mukhang takot daw ang bise sa mga nalalaman ni Madriaga. Jiggy, sa Lunes nga March 16 na yung deadline ng komite kay VP Sara para sagutin nga po yung mga aligasyon. Yan, di ba? So ito, importante ito eh. Yung ito. Ganun nyo to. Komite kay VP Sara para sagutin nga po yung mga aligasyon. At kung hindi magpapasa ng tugon ng bise, mas mapapaaga pa ang paggulong ng pagdinig sa impeachment. Yan. O yan, di ba? So, tinan ninyo mga kababayan. No? Pinapasagot po si Sara Duterte ng Committee on Justice. At yung deadline nga po ng kanyang tugon, bukas. Bukas na. Di ba? So, paano niya sasagutin yun? Talagang ang lakas ng ebidensya laban kay Sara. Di ba? Tingnan ninyo kung ikukumpara po natin yung ebidensya laban kay PBBM at saka laban kay Sara, kay Presidente Bongbong Marcos, puro puro fabricated, puro mga gawa-gawang kwento, puro chismis. Di ba? Ano yung batikos ng mga bobong mga DDS kay PBBM na totoo? Wala, di ba? Wala eh. Adik, hindi totoo. O di ba? Yung tumanggap ng pera, hindi rin totoo kasi puta 18 Marines na si Mike Defensor yung pasimuno ng mga statement ng 18 Marines. Puta, wala eh. Di ba? Wala silang walang ebidensya laban kay PBBM. Well, actually, di ba, sinasabi ko naman na itong gobyernong ito hindi naman perpekto. So, minsan tumatama sila minsan. Pero OA di ba? For example, sa PhilHealth. Actually, tumama sila dun, Yung sa PhilHealth, tumama sila dun, no? So, ayun nga yung point, di ba? Kay PBBM, kapag sila bumatikos, puro chismis, puro gawa-gawa lang. Pero kapag kay Sara Duterte, mga kababayan, talagang swak sa banga eh. Malakas ang ebidensya eh. So, parang ito, tinan nyo to. Meron pa yan eh. Remove nga natin to. Yan. So, bukod nga po dito sa 2.4 billion, no, na matagal na nga po nating issue yan, na mukhang mabubuksan na nga po ito sa Committee on Justice. So, ito marami pa to, tingnan nyo. Ito pa yung mga ibang mga bank accounts eh. So, si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte, si Baste, si Paulo Duterte, at saka si Shileto, tama ba yan? Shileto Abansenya, no? Si First Cabet. Si First Cabet nandito. Di ba? So, mabubuksan po yan. Di, malamang kay Sara lang. Nga pala. So, yung mga bank accounts po na yan, mabubuksan po kay Sara Duterte lang, no? Kasi siya po yung yung ini-impeach eh. So, ngayon, mga kababayan, no? Bukod nga po dito sa mga bank accounts nga po na posibleng mabuksan nga po sa Committee on Justice, yung isa nga rin pong kinakatakutan ni Sara, mailipat nga po itong si Ramil Madriaga sa kusudian ng House. Na alam naman po natin na mas safe si Ramil Madriaga pag siya po ay nasa Congress. So, hindi ko lang alam no kasi mukhang pinagdidebatihan pa yan, pero sana matuloy. Sana po matuloy na mailipat sa House si Madriaga. Kasi po pag siya po nailipat, palaki po yung chance na mabuksan po yung pinto para po ma-interview po siya ng media. Di ba? At syempre, House yan, malabo namang may gumawa ng hindi maganda sa kanya doon. So, ito kasi yung malupit na mga ito yung mga malupit na statement nga po ni Madriaga. Actually, alam nyo na ito, di ba? So, around December 2022, December 2022, ito yung panahon na kinuha nila yung confidential fund. Ito yun eh. Di ba yung 125 million in 11 days? Ito yun, around December 2022, Nolasco sent me a text message instructing me to see him arrive at Ultra Pasig City at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and 2 DepEd vehicles arrived at past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. So bagman po talaga. Di ba?
Takot talaga, ewan ko lang ito yung sinasabi ko eh. Ito yung ito yung consequences no ng pagkamping nga po ni Sara Duterte kay kay Harry Roque kumpara kay Madriaga. Oo. Si Harry Roque wala no, di ba? Alam naman po natin no yung kwento niya ni Madriaga. May kinalaman nga po dito sa land grabbing nga po ni Harry Roque. So kaya nga po siya nakakulong ngayon. Oo. Kaya actually mabigat 'tong mga statement ni Madriaga eh. Na malamang makikita po natin si Madriaga kapag natuloy nga po yung investigasyon ng Committee on Justice, impeachment trial nga po ni Sara. So meron pa rin to, malupit pa to. Sometimes in January 2022, VP Sara instructed me through a phone call. Ito, importante din dito yung mga cellphone si Madriaga. No, kasi mukhang nandun po sa RTC ngayon. Diba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa nakitaan po ngayon natin ng takot itong si Sara Duterte sa mga bagay nga po na posibleng sumambulat sa kanya dyan nga po sa Committee on Justice. But yun ninyo mga kababayan mabubuksan na po yung bank accounts ng mga Duterte na matagal na po natin itong hinahanap. Diba? So kayo po ba, naniniwala po ba kayo na kung sakaling mabuksan yung mga bank accounts ng mga Duterte, matauhan na po yung ibang mga DDS? Diba? At sa tingin nyo rin po ba, kayo din po ba, pabor din po ba kayo na mailipat nga po ito si Ramil Madriaga yan po sa House of Representative, di ba? Yan po sa Congress. Yon. So dyan po sa Team Replay, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So next topic tayo, no?